Sa Naga City, Camarines Sur, aabot naman sa halos 50 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Babango ng Bicol Region. Yan ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang muling pagbisita sa Camarines Sur ilang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Siniguro ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan sa mga hakbang nito para maibalik sa normal na kondisyon ang mga napinsala ng Bagyong Christine sa rehiyon. Pagbibigay diin niya, kailangan na ang proactive na approach para maiwasan na ang malawakang pagbaha, bunsod na rin ng climate change. Kasabay ang pagbibigay direktiba sa DPWH para pag-aralan ang pagbabago sa master plan ng Bicol River Basin Development Project para hindi na maulit ang matinding pagbaha sa rehiyon. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Naatasan din ng DPWH, DENR at DILG na makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para maging integrated at future-ready ang proyekto. Pinatitiyak din ng Chief Executive sa DPWH, DOTR at DTI na matataas na uri ng materyales ang gagamitin sa paggawa para matiyak na tatagal ang ganitong uri ng proyekto. Habang ang DBM ay inatasan na dapat laging handa ang Quick Response Fund. Muli namang kinilala ng Pangulo ang tulong na natanggap ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa nitong mga nagdaang bagyo. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Nakatanggap naman ng financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda na sinalanta ng bagyo. Gaya na lang ni Salvador na nalubog ang bukiring sinasaka. Kaya nasayang ang inilagak niyang puhunan na nasa 50,000 pesos. Umaani ka ng isang hektarya, 80 baka kalahati na lang o kaya mga 30% na lang. Kaya kami luging-luging ang pagsasaka ngayon. Mismong ang Pangulo ang nag-abot ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo na aabot sa halos 50 milyong piso. Nakatanggap ang nasa 5,000 benepisyaryo ng tig 10,000 piso. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Bagay na ipinagpasalamat naman ng mga benepisyaryo. Pag tanim na naman huli, bibili kami ng seeds. Tapos, naman po, naman kami. Dahil kayo po talagang kami, luging-lugi kami mga magsasaka. Kahit po kami dinaanan ni Christine, yung baha, at least po, babangonin kami. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa mga magsasaka po para maitaguyod po yung hanap buhay. Bukod sa pinansyal na tulong mula sa Office of the President, nagpaabot din ng tulong ang Agriculture Department gaya ng binhi at pataba. Gayon din ang financial aid at indemnity checks mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.